Magandang buhay mga bata at mga mag-aaral. So sa araw na ito, tayo ay mag-aaral ng ating aralin sa agham. At ang layunin natin ay na ilalarawan kung anong mangyayari sa isang bagay kapag ito ay naiinitan o lumalamig. Ito'y liquid patungo sa pagiging gas at solid patungo sa pagiging gas din. So, nakikita niyo mga larawan na yan, iba't ibang larawan ng mga bagay. So, paano kaya sila nagbabago? Halina ating tuklasin. Okay. So, bago tayo pumunta sa ating aralin, tayo muna ay magbalik-aral. So, maglaro muna tayo ng celebrity bluff. Okay. So, ito yung mga tanong natin. Okay. So, ang sasagot nyo lang po ay fact na fact or bluff na bluff. Okay. So, yung number 1 po, ang candy ay nananatiling solid. Bluff po ba o fact? Okay, that is a bluff. Very good. So, hindi totoo yan. Bluff lang yan. Okay, number 2, nalusaw ang Crayola sa init ng apoy. Is it a fact or a bluff? Okay, very good. That is a fact. Totoo po yan. Nalulusaw po ang Crayola kapag mainit po ang nailalagay sa kanya. Next po, number 3. Ang temperatura ay nakakaapekto sa solid. Is it a bluff or a fact? Very good. That is a fact. Fact po yan. Malaki po ang epekto ng temperatura sa solid po. Okay, next. Number 4. Nagiging liquid ang Crayola at candy kapag pinaiinitan sa apoy. Is it a fact or a bluff? Yes, that is a fact. Okay. So, number 5, last number 4. Melting ang tawag sa pagbabago ng solid tungo sa pagiging liquid. Is it a fact or a bluff? Yes, magaling. Fact na fact po yan. Okay, dumako naman po tayo ulit. So, tignan po natin ito. Isang blankong blackboard. Okay, meron po tayong solid. Meron po tayong apoy. At may araw po tayo. So, ibigin solid, nilagyan ng init. Naging liquid siya. Anong proseso po kaya ng pagbabago ang naganap dito? Okay, very good. That is melting. Okay, next po. Yan. So, ngayon, liquid naman po tayo. Meron tayong liquid. At meron po itong yelong natutunan. Ibig sabihin po, mababa ang temperatura. Kanina po, mataas kasi apoy. So, ibig sabihin kapag lumalamig, bumababa po ang temperatura. Kapag mainit po, tumataas ang temperatura. Okay? Patungo kapag ang liquid, nilagay natin sa napakababang temperatura, ano po mangyayari sa kanya? Okay, siya ay magiging solid. So, anong proseso po yun ng pagbabago ng material? Ito po ay ang freezing o ang tinatawag nating solidification. Pareho din po yan. Freezing and solidification, pareho din po. Okay, next. So, tingnan po natin. Kapareho po ng mga larawan natin nakaraang linggo. Meron po tayong tubig dyan. Meron po tayong mantika. Meron po tayong naphthalene balls. Yung hand sanitizer. May acetone po tayo. And meron po tayong alcohol. Okay, tignan po natin. Ano po ito mga material kaya po ito? So, ang tanong natin, iisa lang ba ang paraan ng pagbabagong anyo ng matter o mga material kung naiinitan o nalalamigan? So, napag-aralan po natin yung dalawang pagbabago. Ito po yung melting at freezing. So, ngayon po, tingnan natin kung madadagdagan pa po natin yung mga proseso ng pagbabagong yon. Okay, tignan po natin ito. So, may bago pagkatapos. So, meron po tayong acetone. Saan po ba ginagamit yung acetone? O yun, sa pagtanggal ng cuticles sa inyong mga daliri o mga paa.
So, dahil sa temperaturang normal lang sa ating silid, binuksan natin to at ginamit. Ayan, nakabukas. Bubuksan po natin. Hahayaan natin sandali. Ano kaya ang mangyayari kapag binuksan natin yung aceton kahit walang init, walang lamig na nakaakibat nito, basta normal lang temperatura ng ating silid? Pag binuksan natin aceton, ano po mangyayari? Ayan na po siya. So, yung isang buo, yung punong-punong aceton, kapag nabuksan siya, kahit walang init o walang lamig na ibinibigay sa material, nauubos po siya. Ano po nangyari doon? Bakit naubos? So, ibig sabihin, nawala siya. Saan napunta yung bagay? So, ayan po yung sukat ng aceton bago at pagkatapos manatili sa temperatura ng isang silid. Naubos. Ano nangyari po dyan? So, ibig sabihin po, nag-evaporate o naging gas po yung liquid. At yan po ang ating pag-aaralan. So, ang tawag po natin dyan ay, anong pagbabago kaya? So, ang mga bagay gaya ng alcohol at aceton ay dumadaan sa pagbabago kapag ito ay nananatili sa temperaturang pansilid. So, kahit walang init, walang lamig na ilalagay sa mga bagay na ito, sila ay nagbabago. Ang mga bagay na nasa anyong liquid ay dumadaan sa evaporation. So, kaya nawala siya, evaporate. Okay. Ano kaya yung evaporation? Sa pag sinabi po natin evaporation, ito ay ang pagbabagong anyo ng liquid patungong gas dahil sa mataas o mainit na temperatura. At pwede rin pong walang kakibat na mataas at mainit, kahit yung normal temperature lang po. Katulad po sa aceton at saka sa mga hand sanitizer at alcohol. So, yung liquid, pag nilagyan ng mainit, yan, yung normal po ito, ay magiging gas. Okay, exempted lang po yung dalawa, aceton, hand sanitizer, kahit wala po tayong ilagay dyan, mag-evaporate po siya. Bakit po kaya? Ngunit may pagkakaiba sa bilis ng pag-evaporate. Higit na mabilis ang alcohol, aceton at hand sanitizer dahil sa mga sangkap ng paggawa nito kumpara sa simpleng tubig lamang. Okay. Bakit ko po kaya nasabi yon? So, may mga bagay na nagkakaroon ng pagbabago sa physical na anyo ng isang liquid patungong gas. Ang mga ito ay nagbabago ng anyo kapag naiinitan, isinasalang sa apoy o nagbabago ang temperatura. Katulad po, nakita nyo yan. So, may apoy po yun. Ba't kaya siya umuusok? Ano po kaya yung usok na yon? Okay. Tingnan po natin. Suriin natin. So, ito po ay tubig sa mainit na temperatura. Tingnan natin po kung ano mangyayari. Okay. Ayan po. So, may kawali tayo. Buksan ng kalan. Isa lang po yung kawali. Ayan. Painitan po natin. So, may init po yan. So, para madali po natin makita, ayan. Ganyan po, isang kutsarita lang po. Pagmasdan po mabuti yung tubig, ayan, kumulo, may boiling point na po siya na 100 degree centigrade, Fahrenheit. Okay po, ayan. Ayan, nawala, umusok. Ayan din po, isa pa, mainit na po yan. Okay, nawala po ulit. Ano kaya nangyari doon? So, yung tubig, dahil mainit, nawala po siya. So, ang ibig sabihin po nun, dahil sa init, nag-evaporate po yung tubig. So, pag nag-evaporate po, ang changes po yun ay evaporation at naging gas na po siya. So, liquid po siya dahil sa init ng kawali, naging gas po siya. Ang tawag mo po natin dyan ay vaporization. Okay. So, ulit, yung mantika naman po. Halimbawa din yung mantika. Okay. Pareho din pa. Okay. Yan. Okay, yan po yon.
Hindi tayo nag-forward. Ito pala yon. Okay, mainit. Mantika sa mainit na temperatura. Okay, panoorin po natin. Ayan yung mantika. Ayan. Kita nyo po siya, kumulo po. Nalagyan po siya ng mainit na nag-evaporate din po siya. Ulitin po natin ha. Tingnan po natin ang Ayan. Okay, yun. Unti-unting nawala po dahil sa init. Nag-evaporate din po siya. Okay. So, ang tawag po natin dyan ay vaporization. Ay isang uri ng pagsingaw na nangyayari kapag umaabot sa isang mataas na sapat na temperatura upang magpalit ng patungong gas. Ayan po, meron po tayong takore, may tubig po iyan. So makikita niyo po yung usok. Ba't kaya umuusok yon? Ito po yung tinatawag nating water vapor o singaw. Singaw po sa Tagalog yung water vapor. Ito po yung tubig at mapapansin niyo po yung tubig dyan. Ayan, may apoy po tayo. Unti-unti po siyang kumakaunti dahil sa init kasi po nagiging gas siya. Ayan po isang halimbawa ng evaporation. Okay, isa pa po ay yan. Pag nagsasampay po tayo sa init ng araw, pansin po natin basa yung damit pero unti-unti pong natuyo. Saan po kaya napunta yung tubig dyan sa ating mga damit? So again, nag-evaporate po siya. So that is evaporation po. Naging gas po yung tubig na nasa mga damit ng natin pong nakasampay. Okay, isa pa po ay yung water cycle po. Kahit nasa dagat po, nasa bundok o nasa ilog, kapag mainit na mainit po yung panahon, so unti-unti pong nag-evaporate po yung tubig, pumupunta po sa ulap. So, yan po yung nangyayari. Kaya minsan, pag masyadong mainit na mainit, so ibig sabihin po na nagkakaroon po ng evaporation at napupunta sa ulap yung tubig. So, magiging na po siya. Pag nalamigan po, magiging condensation na po siya. Iba na po yun. From gas, naging liquid naman po yun. That is condensation. Okay. So, ang talakayan naman po natin, kanina po yun vaporization ay evaporation. So, isa pa pong pagbabago, ito po, yung kapag ang temperatura ay nakakatulong sa pagbabagong anyo ng material na solid, gaya ng naphthalene, ball, mothball at air refreshener. So, walang kulang ng A yun. So, yan po, kahit hindi po mainitan, kaya yan ay nasa temperaturang normal lang po, ay nawawala po siya. Bakit po kaya? So, ang tawag po natin dyan ay, okay, very good. Meron ako narinig. Okay. So, mula sa pagiging solid, maaari itong magbago ng anyo tungo sa pagiging gas. Okay. So, kung mapapansin natin, ang prosesong ito ay pagbabago ng solid tungo sa pagiging gas ay tinatawag nating sublimation. Solid siya, nagiging gas siya. Hindi siya dumaan sa pagiging liquid. Gas na agad siya. Ang halimbawa po niyan ay mothballs o naphthalene balls. Mapapansin niyo po, pag naglalagay po kayo sa damit, may lumiliit na at may lumalaki. Bakit kaya lumiit siya? Kasi siya po ay naging gas na po. Ganun din po yung nilalagay natin na toilet refreshener po natin. Ito, nilalagay sa toilet. So, pag binuksan po natin yan, unti katagalan po ay lumiliit. Saan po napunta yung yung albatros natin? So, naging gas po siya. At the same time, ito rin pong dry ice. Ayan, solid po siya. Ilagay nyo po lang sa isang tabi. Uusok at uusok po siya kasi po nagiging gas siya. At the same, ito po din ay crystal din po ito. So, hindi po natin nakikita ito. Ginagamit po ito sa ibang pabrika po. Okay, next po ay eto na po siya. So, yung mga diniscuss po natin, ano mga proseso ng pagbabago ng mga material kung nainit at nalalamigan. Ito po yung evaporation, liquid to gas. So, yung usok po yan, ayan po yung water vapor o yung singaw na sinasabi natin. And then, sublimation po, solid to gas. Ayan po yung pinakakitang-kitang
halimbawa ng solid to gas ay ang dry ice, kasi ang naphthalene balls po tsaka yung albatross matagal po kasi ang proseso, pero dumadaan din po siya sa sublimation, yung solid to gas. Okay, next, tignan po natin. Ito po yung pagbabago ng solid, liquid at gas sa tubig lang po. Kapag ang yellow po siya ininit, nagiging tubig po. Pag ininit po ulit ang tubig, nagiging gas po siya. So kapag ang tubig naman po ay lumamig, nagiging solid, nagiging yellow. Okay, tapos yung gas po, kapag lumamig, nagiging liquid po siya. Yan po yung condensation na sinasabi po. Okay, condensation po yan. From gas to liquid, condensation po. Okay, so tignan po natin to. So, yan, liquid, papuntang evaporation, nagiging gas, and then gas patungo sa liquid, that is condensation. And then liquid po siya, nag-solidify siya, nagiging freezing po. And then yung solid, yellow, kapag solid na bagay po, katulad po ng dry ice, kapag naging gas, and that is sublimation po. Okay po. Patungo na po tayo sa learning test number 1 sa module po, page 98. So, isasagawa po yung matang lawin. So, ito po isang activity. So, kailangan po ng gabay ng magulang. So, ang apoy ay hindi laruan. Ito po ibabala sa mga bata. So, susundin lang po yung mga panuto doon sa modules po. And then, sasagutan po yung mga katanungan na nakapalob doon po. So, learning test number 2 po, dito po isusulat yung observation nyo at sagot dun sa activity. Kung ano po yung tanong doon, dito po ilalagay. Pero isasagawa po siya lahat para masagutan po itong activity sheet. So, yan po ay page 98 po para sa matang lawin. So, learning test number 3 po, ito po yung activity mataliwaw. Again po, andyan po yung mga kagamitan at saka yung mga bagay na dapat gamitin po. Okay? Babala lang po, ang naphthalene ball ay hindi pagkain at ito ay nakakalason. So, kailangan po ang gabay ng mga magulang sa pagsasagawa ng activity pong ito. Ito po ay matatagpuan sa page 100 po ng module ng science po. Okay, learning task number 4, kapag naisagawa na po yung mataliwaw, dito po ilalagay yung mga katanungan sa sagot at saka yung observation po ninyo. That is page 101 po. Okay? And then, learning task number 4, ito po yung pagyamanin A, yung unang-una po. So, kanina po, naipakita ko yung kung ano yung proseso ng mga proseso po ng bawat kwan. Pagbabago ng mga material. So, pakisagutan lang po. Okay? Pakilagyan lang po yung mga arrow. Okay? So, next. Page 100 to po yan. So, again, ang learning test number 6. So, kompletuhin lang po itong pagninilay. Okay? So, yan lang po ang ating gawain. Salamat po.